lang pare. Pwede pala yan unjust vexation ganito talaga yung media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako Ganyan pala yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Sir. Another question from Ms. Karen de Guzman of ABS-CBN. Hello. Okay. Sir, wala na po bang gusto sabihin po si Sir? Sir, yung last statement lang po, para madepensahan niyo po yung Sir, sige. Baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, gusto ko kayo sir. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, unjust vexation lang, kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito, Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag isang kang umiyak. Tanga ka. Iyak. Meron hong dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrants mo. Deserve mo yan! Deserve! Lalong-lalo po sa lahat po na nag-aantabay sa mga kaganapan dito at lalong-lalo na po sa lahat po naging biktima nitong si Norman Mangusin. We are here today to announce the arrest of Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Actually, may isa pang pangalan yun. Norman Antonio Alejandro. On February 24, 2026 at about 11:10 a.m., the CIDG Regional Field Unit, National Capital Region, arrested Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, at Sheraton Hotel, Pasay City, by virtue of a arrest warrant for violation of Article 287 or unjust vexation of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 1175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. The warrant of arrest was issued by Honorable Leilani Marie Dacanay Grimares, Presiding Judge, RTC Branch 294 of Parañaque City, with recommended bail of 120,000 pesos for 12 counts of unjust vexation. Siguro po, papasalamat muna po ako. Thank yous are in order. Number one na po sa Philippine National Police, led by no less than General Jose Melencio Nartates. Chief, naitayo na po natin ang bandila ng PNP. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga kernel at sa ordinaryong policeman. Hindi po ito katanggap-tanggap. And papasalamat po ako sa buong hanay ng Philippine National Police. Ang kikisig po ninyo. Saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa uniforme nyo. Papasalamat din po ako lalo, of course, kay General Morico, ang hepe ng CIDG, Director of our CIDG na walang humpay na naghanap. Kay Mr. Norman Mangusin. Totoo niyan, mahaba na yung kabanata nito. Ang dami ko nang nakitang updates at investigation reports galing kay General Morico. Hindi po tayo huminto dito sa pag-serve ng warrant at tuloy pa rin po tayo dito. And of course, I thank our CIDG NCR, General Guagi. Colonel Guagi, maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga tao sa responding mabilis. Natutuwa po ako nung nalaman na po namin na may warrant, agad po na nagpadala si General Morico at si General Guagi ng mga tao to instantly make that effect the arrest of Norman Mangusin.
and I thank also the Pasay Police, and of course, our beloved, the National Police Commission, sa lahat ng kawani ng NAPOLCOM. Maraming salamat po sa inyo. Of course, we have here Con Romano, one of our special agents, special investigators who is on top of this case. I thank you, Con. I thank the whole Inspection, Monitoring, and Investigation Service or the IMIS. I thank our Legal Affairs Service. At sa lahat na maliliit at malalaking empleyado ng NAPOLCOM, papasalamat po ako. So siguro, General Morico, you have the floor. Statement siguro, sir. Magsabi ka lang, mag-hello ka lang sa... Yes, sir. Sir, we will be continuously investigate yung mga ano kasi right now kasi during the time sir na nakuha siya naka-vlog pa. So marami nang pumunta doon sa RFU NCR para magreklamo na naman po ng scam and estafa cases. So we will be continuing the investigation and we are encouraging also yung mga complainants to please come forward andito sa CIDG. We will be entertaining yung any reklama na ano po idudulog ng mga affected na biktima. Thank you. Okay, siguro one more thing, no? Si Mang Busing. May gusto bang sabihin sa amin, Mang Busing? Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang, sasampalin mo. Wala ka bang gusto sabihin sa amin? Yung mga general na pinapaya mo, yung mga 4 na colonel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO kalbo, kamo, kasi Lakanilaw. Ayan, siguro tutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa NAPOLCOM, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuruwisyong tao. Pati mga OFW, pinuruwisyo mo, kinuha mo mga pera nila. Pati mga uniforme ng pulis, pati mga pulis, pinapastos mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno. Sample ito sa'yo. Matuto ka. Dapat sasabihin, alam matapang ka. Ang trilyonaryo ng Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Mangusig. Any questions? Thank you, sir. Let us proceed to the question and answer. Before asking question, please identify yourself and your agency. First, in the list is Ma'am Laia Ilagan from the UNTV. Morning, good afternoon, sir. Sir, pwede pong malaman yung background ng kaso. Sino po nagsampa sa kanya ng kaso? Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust fixation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust fixation, meaning nabastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung pong kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-karaka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang NAPOLCOM sa CIDG at ito pong magiting na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para madakip itong si Mangusig. So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Yes. Questions? Thank you, ma'am. From Mr. Ryan Basigas from the PTA. Hi, sir. Sir, hindi po ba nahirapan yung tracker team na hanapin siya? Kasi parang mahirap naman si Stock. Daw madala siyang mag-live. Paano mahirapan? Mahalive. Tawang-tawa nga ako Habang nag-live siya, ina-arresto siya. Ayun, nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, mapa-LTO man yan, lahat fake it. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie.
So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong, ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Sir, i-address yung bailable case, pero may mga upcoming cases. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asik Lakanilaw sa atin, oo, pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ako sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Baka gusto nyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ho si Manggusin. Kasuhan nyo na po. Meron siyang, di ko na kung masasabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung natutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. And I thank the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. Si Executive Director Aboy Paraiso, na nananahimik lang din sa sulok, na nadami pa dito sa teleserye ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Manggusin na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na po natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang birthday, sana ko ipakancel na po natin ang passport niya. Nanawagan din siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na po natin na yung kanyang birth certificate merong pinatuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi hindi ko maaaring ganito Bumibili lang po tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalangyaan. Magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niya ang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. May utang pa rin daw, di umano, ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kawalangyaan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we are doing this for the Filipino people. And papasalamat kami sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tumulong. This is not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy pong nagtutulungan para mainto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Manggusin. If I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, you could give us a few words? Magandang araw. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat, Commissioner Ralph at Sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dinilig ako at ang aking mga kahombre. Kasi usually tinatawanan na itong tao na to Even si ICC Yusek Aboy,
Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwa-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa Ilanas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwa-tuwa mga tao kasi hindi ho ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lacanilao. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan, guys. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami. Kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko, mga OFW. Huwag kayong magpapaloko. Pakiusap. Etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang po ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon po yan, makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoo ang baho mo, tingnan sa personal. Ang baho mo, pinayupak ka. Hindi ko rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede yan. pala yung unjust vexation ganyan Sorry pala po. kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako Ganyan pala yung unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Samahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen Guzman of ABS-CBN. Jeff, tayo na. Hello. Okay. Sir, wala na po bang gusto sabihin po si Sir? Sir, ay last statement lang po para madepensahan niyo po yung Sir, sige. Baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, gusto ko kayo sir. Ako po, lahat mo na binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko in-stop, 2020 pa lang, dami nung nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito, rakesyo ako daw ay nagmura, kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, ito yung umaran mo. Deserve mo yan! Deserve! Baho mo! Buti nga sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! Ayan. Any questions? Again, congratulations.